Sa ilalim ng Kituinan Hills sa Camaligalbay, pansin ng mga bakas na ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 8 dekada nang lumipas. Pero makikita pa rin dito ang mga lagusang ginamit ng mga persang Hapon noong panahon ng kanilang pananakop. Dahil sa mataas na lokasyon ito at malawak na tanaw sa kapatagan, naging estratehikong lugar ang Kituinan Hills para sa mga persang Hapon. Ayon sa cultural mapping ng Kamalig, ginamit ang lugar bilang observation point at underground sanctuary kung saan nagtayo ang mga Hapon ng tunnel. So, eto naman po pala ma'am sir, na Kituinan Hills is napili po siya ng mga Japanese na gawa ng kampo kasi po meron po siyang overlooking view. So kapag may kalaban po sila dyan sa baba, madali po nilang nakikita. And then also isa din po doon na mas may advantage ka po kasi kapag nasa high grounds kumpara kapag nasa baba. Hanggang ngayon, may mga bakas pa sa loob ng tunnel na nagpapakita kung paano man ito ginamit noong panahon ng digmaan. Makikita niyo sa bawat gilid ng pader ng tunnel na ito ay may mga ukha. Etong mas mababaw na ukha ay nagsilbing lagayan ng kahoy upang kapag sa oras na binomba ang tunnel sa taas, hindi masyado guguho or magsisilbi itong brace bilang pangontra sa pagguho ng tunnel. At kung yung mga ito kaliit na butas, nagsisilbi itong lagayan ng kandila. Dahil sa dilim dito sa loob ng tunnel, ito ang nagsisilbi nilang ilaw. At kung makikita niyo naman dito sa kabila, ang mga mas malalim na ukha ay nagsilbing armory or lagayan ng mga armas or sandata ng mga Hapon. Ang tunnel na bukas ngayon sa mga bisita ay humigit kumulang 35 metrong haba at 2 metrong lapad. Bahagi lamang ito ng tinatayang 28 tunnel na ginamit ng mga persang Hapon sa lugar noong 1940. Batay sa mga naunang intelligence report na nakalap ng mga persang Amerikano, gumawa ang mga Hapon ng mga lihim na daanan at quarters sa iba't ibang bahagi ng Bicol bagong pagbabalik ng mga persang Amerikano. Sa Kituinan Hills, gumamit sila ng mga lagusan at trenches at sinira rin ang mga daang-daang ektaryang mga taniman ng abaka at nyog habang itinatayo ang kanilang mga pasilidad. Ngunit, hindi lamang mga struktura ang naiwan ng digmaan. Ang pananakop ng mga Hapon ay nakaapekto rin sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga residente ng Kamalig. Isang pag-aaral tungkol sa Japanese occupation sa bayan ang nagtala ng pagkasira ng mga sakahan, kakulangan sa pagkain, sabalitang paggawa at paglikas ng ilang pamilya patungo sa kabundukan. Nagiging laborer po talaga nila is mga Filipino prisoners. Katulong naman po pala nila is yung mga dala ng mga Hapon na galing po sa bansang Korea and then Taiwan. And yung mga engineers and architect po yun. Naging katulong po ng mga Filipino sa paghukay ng tunnel. So, Nang bumalik ang mga puwersang Amerikano at salakay ng bahagi ng Albay Gulf, umatras patungo sa Kituinan Hills ang mga puwersang Hapon mula sa iba't ibang bayan sa Albay. Sa sumunod na labanan, tinatayang 700 sundalong Hapon ang nasawi. Ngayon, ibang kwento na ang ginagampanan ng mga lagusan. Binuksan sa publiko ang bahagi ng Japanese Tunnel noong 2024 matapos ang mapping, paglilinis at pagsasaayos ng lugar upang maging ligtas sa mga bumibisita. Patuloy namang kinikilala ng Kamalig ang Kituinan Hills at mga tunnel ito bilang bahagi ng cultural at historical heritage ng bayan. Mula sa pagiging bahagi ng depensa noong digmaan, nagsisilbi ngayon ang mga tunnel bilang pisikal na bakas ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Kamalig. Sa pagpapanatili sa mga ito, hindi lamang strukturang naiiwan, kundi pati mga kwento ng digmaan at ng mga taong naapektuhan nito. John Pagkaliwanggan, Bicol.ph